ano tong kaso na ito, no? Kaso daw sinampa. Pakinggan ho natin mga boss. O Pilipino o PDP laban Yung mga PDP, no? Na ang spokesperson ay si, ano pangalan ng pandakekok na yan? Yung mali, yung ano pangalan nun? Yung lawyer, na halos karamihan ng kanyang kliyente nakaoblo. Pangalan nun? Yun, si Topacio. Umaangal kasi yung kampo nila sa PDP na bakit daw kinasuhan ng plunder si Sara Duterte. Plunder, di ba, pag nanakaw? pinalagaan ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ang patong-patong na reklamong isirampa sa Office of the Ombudsman ng ilang individual kabilang ang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang mga kasamahan nito. Kaugnay pa rin ito ng umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds na Yun, hanggang ngayon hindi pinapaliwanag yun. Di ba? Lagi lang ho tayong sinasabihan na, ano yan, kumbaga, lagi lang nila sinasabi, wala, pinupolitika lang, ganito. Bakit kaya hindi nila mismong sagutin yung mga issue sa kanila? Confidential funds, bribery, kasama dyan sa plunder, ha? Nakita ko, binasa ko ho kasi, mga kababayan, kasama doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, yung bribery na meron daw doon sa mga Department of Education na mga kawani na nakakatanggap ng 25 to 50,000 nakalagay doon sa loob ng sobre. Sila Mary Grace Piatos doon sa confidential funds. Bakit hindi na lang nila sagutin yun, ano? Mas mapapadali pa ang buhay nila. Alam nyo, kapag sinagot nila yan, mas nakikita ko at kung masasagot nila, makukumbinsi nila ang mamamayang Pilipino, makukumbinsi nila yung korte na wala talaga silang ginagawang kalokohan. Baka yan pa po ang ikapanalo nila sa 2028. Di ba? Ano sasabihin ng Pilipino? Wala na, naipaliwanag na ni Vice Presidente yan. So, pinupolitika lang pala talaga sila. Ano gagawin? Iboboto ko si Sara Duterte. Ganon, di ba? tiwala sa kanya bilang pangalawang pangulo at nang siya pa ay kalihim ng Department of Education. Naniniwala Hanggang ngayon, wala tayong makita o makuhang sagot galing sa kanila. Kaya po, yung mga DDS, kapag ka pumupunta po dito sa ating channel, mga bossing, ganun pa din po. No? Puro lang ang sinasabi, adik ka, bangag ka, bayaran kang vlogger ka. naman mga kaalyado ni VP Sara na walang basihan at luma na ang mga kasong pilit na binubuhay ng mga kalaban nito o ng pangalawang pangulo. Kunin natin ang live report. Sabi ni Sir Jorge Edralin, pasensya na. Yung isang PBBM vlogger, caption, may billion daw na binulsa si Speaker Martin. If true, nasa birak na yan. Anong birak, no? Bakit ayaw tumigil clickbait ng iba? So, ewan ko, no? Hindi ko kilala kung sino yung vlogger, pero lalabasan nila ng ebidensya. Hindi, pwede yung puro wala lang, ebas-ebas lang, sabi-sabi lang. Kailangan laging may viral. No, kailangan laging may ebidensya kapag kayong kagaya ho nito, mga bossing Chief Amo Sir, hindi tayo nakakapag-vlog nang walang mga materyales na ginagamit na makakapagpatunay po doon sa ating mga sinasabi. Di ba? Kumbaga hanapin na lang. Boss, paano nyo po ba nasabi na nagnakaw si Martin Romualdez? Paano nyo po ba nasabi na merong bilyon-bilyon? Baka pwede, tanungin nyo lang, no? Baka pwede naman po napakitaan nyo man lang kami nung ebidensya. Hindi po yung laway-laway lang. Ganun lang, no? Pero kung walang maipapakita, sorry. Di ba? Kung walang maipapakita, sorry, mahirap paniwalaan. No? Yung kay Sara Duterte, kaya naman po paulit-ulit din tayo. Hindi naman nila sinasagot eh. Di ba? Tapos meron tayong mga nakitang mga Mary Grace Piatos, meron po tayong mga nakita na mga talagang mga resibo po. Di ba? May mga tao na magpapatotoo. At ang pinakahuli na kasama doon sa impeachment ay yun nga hong
pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, mga boss. O, di ba? Ni TJ Mendoza. TJ. Alex, nagsampa ng complaint affidavit sa Office of the Ombudsman ang 8 individual na kinabibilangan ng mga profesor ng University of the Philippines, mga religious sectors, at mga youth leaders. Ayan. Yung ibang mga Katoliko, nakita ko binibira nila yung pare na nagsampa ng plunder kay Sara Duterte. Mukhang plano na po yatang talikuran ng mga ibang Katoliko. Yung pananampalataya nila. Mukhang plano na nila na lumipat doon sa nagmumura sa Panginoon. Wala pong iba kundi sino po? Ang dating Pangulong Duterte. Pati yung Pope, minura dito, mga kababayan. Di po ba? Ngayon, ang gagawin ng PDP, ang gagawin ng kampo ni Vice Presidente, didepensa niya yung sarili niya. Papatunayan niya. No? Kasi, sabi ko nga sa inyo, 2 taon na tinatanong natin, pati po dun sa impeachment, yun ang iimbestigahan. Pero ano po yung lagi nilang ginagawa? Mama Labs, BMB, shoutout sa'yo. Laging sasabihin lang, pinupolitika lang. Kaya pag sugod po dito ng mga DDS, pinupolitika lang sila. Di ba? Ito po, may mga ebidensya. Kung makita nyo po yung nagsampa ng kaso kay Sara Duterte, kay Inday Sara Duterte, pagkadami-dami, pagkakapal-kapal po ng mga ebidensya. Paano mo ngayon sasabihin na gawa-gawa lang ho yun, mga bossing? Sabi ni Jorge Drolin, simple lang. Pag may ebidensya, take down speaker. O baka pati ho ako, sumigaw na din ho ako na si Martin Romualdez, ipakulong natin yan. Kasi may ebidensyang naipakita. At yung ebidensya na yon ay mukhang totoo. No? Kaso wala tayong pag-uusapang ebidensya. Paano natin papakulong si Martin Romualdez? Di ba? Anyway, mga boss chipa mo, sir. Magpapaalam muna ako. Talagang medyo yung mata ko antok na ho, ha? Mamaya magsama-sama tayo. Mamayang gabi, Pilipinas time, mga boss chipa mo, sir. No? Alas 9, alas 10 ng gabi. Medyo late tayo kasi may kailangan ho akong trabahuhin. No? Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.